Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Bumenta ang paandar ng isang bride at groom mula Tacloban. Ang kanila kasi mga bisita pwedeng mamalengke at mag-uwi ng libreng prutas at gulay. Ang mga dumalo raw sa kasal ni Ina at Dan Stephen, tila nag-time travel sa nakaraan. Ang napili kasing theme ng bride at groom, vintage Filipiniana. Because we want something classy yet elegant, parang Maria Clara. At ang kukumpleto raw sa kanilang Pinoy wedding experience, ang kanilang souvenirs ng mga prutas at gulay. Hindi nila alam, yun yung souvenir namin. Parang nagtaka sila bakit mayroong fruits and vegetables dito. Ang mga bisita pwede raw mag-sharon o mag-uwi ng mga gusto nila, na para bang namamalengke lang. Hindi kami naglagay ng any limits. Since it's a Filipino culture, mas nagibabaw din sa kanila yung gayan. We want to break away from the usual. We want ma-experience ng mga visitors natin yung traditional Filipino community. Ang pakulo nilang ito, bumenta. Hindi ko talaga siya ina-expect na magva-viral siya. So, nung first day pa lang, umabot na siya ng million views. May mga nag-message na ang ganda ng souvenirs ninyo, parang ito yung literal na Sharon. Ang mga palengke malapit sa puso natin mga Pinoy. Pero alam niyo ba kung paano umusbong ang mga palengke sa ating bansa? Kuya Kim, ano na? Ang palengke nanggaling sa salitang Kastila na palengke. Ibig sabihin, wooden palisade o lugar na may harang. Noong panahon ng mga Kastila, inorganisa ng mga Espanyol ang mga bayan at lungsod. Dito nagsimula magkaroon ng mga palengkeng may struktura o yung tinatawag noon ng merkado publiko. Kalimitang tinatayo ang mga ito malapit sa simbahan at munisipyo. Lalong-lalo na sa mga probinsya, ginagawa lang nila o tinataon nila ito tuwing weekends, Sabado at Linggo. Sa paglipas ng panahon, ang mga palengke naging sentro ng ating lokal na ekonomiya. Pero alam niyo ba na kahit bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan, meron ng sistema ng palitan noon ang ating mga ninuno at mga mangangalakal mula sa iba't ibang bansa. Bago pa dumating ang mga mananakop, talagang nagtitinda na rin yung ating mga ninuno. Bebenta sila ng mga produkto mula sa kanilang mga pananim. Pero dahil wala pang pera noon, alam niyo ba kung paano ginagawang kalakaran noong unang panahon? Dahil wala pang ginagamit na pera noon ang ating mga ninuno, direktang nagpapalitan ng produkto o serbisyo. Ang tawag dito, barter system. Paano ginagawa ito? Halimbawa, kung ikaw ay may aning gulay at gusto mo ng bigas, maghahanap ka ng taong may bigas na nangangailangan naman ng gulay. Magkakasundo kayo at magpapalitan ng direkta. Kalaunan, napalitan ng sistemang ito nang natuto na tayong gumamit ng pera. Pero ang barter trade, buhay pa rin sa ilang lugar sa bansa gaya sa Tawi-Tawi. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ay post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Abot langit ang pagtataka ng ilang beachgoers sa Portugal. May namataan kasi silang tila higanteng tsunami, pero ulap lang pala. Anong klaseng ulap kaya ito? Para takasan ng heatwave na nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Europa, ang takbuhan ng ilan, mga beach. Pero sa halip na mapreskohan ang ilang beachgoers sa Buarcos Beach sa Portugal, nanlamig sa kanilang nadatnan. Mistulang isang tsunami na papalapit sa dalampasigan. Pero kung titignan maigi, hindi ito higanteng alon kundi isang ulap. Sa takot ang ilan sa mga naliligo na paahon, habang ang iba agad na binidyohan ang pambihirang view. Ayon sa Pag-asa, ang namataan sa Portugal, isang rare na ulap na kung tawagin roll clouds. Isa siyang roll cloud, which is a form of an Arcus cloud. Merong rolling effect na nangyayari dun sa nakikita natin na angulo. Usually associated yan sa pag-ikot din ng hangin na nanggagaling dun sa thunderstorm na siyang pinanggalingan ng roll cloud na yun. Ang roll clouds matatagpuan sa mababang parte ng kalangitan, pero hindi ito dumidikit sa lupa. Horizontal o pahalang ang ulap na ito, parang isang malaking rolyo o tube sa langit. Hindi rin sila konektado sa ibang ulap gaya ng thunderstorm clouds, kaya hindi ito nagdadala ng ulan.
Gayunman, maaaring sinyalis ito ng papalapit na pagbabago ng panahon. Talagang reason yan is the thunderstorm itself. Typical yan na nangyayari sa mga continental areas but not dito sa may tropical regions kagaya ng Philippines. Ang heat wave kasi is associated sa temperatures. Regardless kung meron mang mabuong mga thunderstorm, kung ang temperature mo talaga is abnormal, masasabi natin na magkakaroon nga ng heat wave. Pero alam niyo ba kung paano nabubuo ang mga pambihirang ulap na ito? Kapag bumubuga ang malamig na hangin, tinutulak nito ang mainit at humid na hangin pataas. Habang umaakyat ang mainit na hangin, lumalamig ito at nagko-condense. Dito nabubuo ang isang ulap. Kapag merong wind shear o yung pag-iba ng direksyon at bilis ng hangin, umiikot horizontally o pahalang ang ulap. Kaya nabubuo ang tila rolyo o malatubo na hugis ng isang roll cloud. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kaya mo bang ibalanse ang isang barya sa isang lumulutang na lemon? Ito ang challenge na viral ngayon online. Meron naman kayang sumakses. When life gives you lemons, make lemonade daw. Pero negosyanteng si Mark ginamit ang lemon sa isang gimmick sa kanyang business. Dito kasi sa kanyang lemonade shop sa Subic, Zambales, hinamon niya ang kanyang mga customers sa isang challenge. Kapag mabalanse nila ang isang barya sa ibabaw ng nakalutang na lemon, Kahit tumagal ng 3 seconds, yung coin na mabalance dun sa lemon. meron silang instant premyo. 1 liter na lemonade po yung makukuha nila. Ito ang viral na Coin on Lemon Challenge. Ang challenge na ito napanood daw ni Mark online. Napanood ko sa ibang bansa siya. Naisip ko, why not ilagay namin sa cafe yun since lemonade naman yung ino-offer namin para mag-enjoy din yung mga customer na pumupunta sa amin. Hanggang sa marami na ang kumasa. Marami pong pumupunta na customers para itry. 1 peso coin po talaga yung ginagamit nila. Medyo bihira po yung mga 20 or 10 pesos. Pero dahil sa hirap ng challenge, Napakabihira po kasi may nananalo. Medyo mahirap siya kasi hindi mo talaga mahanap agad yung flat surface. Ilalagay mo na yung lemon, manginginig ka po muna eh. may sumakses na kaya sa pakulong ito ni Mark? At magkano na kaya ang baryang kanyang nakolekta? Ang lemon lumulutang sa tubig dahil sa density nito. Ang lemon ay mas less dense kumpara sa tubig. Kaya ito ay lumulutang rito. Pero dahil wala raw itong permanenteng posisyon sa tubig, So, maaari itong gumalaw o magbago ng tilt kapag nalagyan ng pabigat sa ibabaw nito. Lalo na't kung hindi perfectly centered yung pagkakalagay ng weight sa ibabaw nito. ito ang tinatawag na top-heavy effect. Gayunman, posible din daw na mabalanse ang isang barya sa lemon na lumulutang sa tubig. As long as perfectly centered yung pagkakalagay ng barya, maaaring mabalance yung barya sa ibabaw ng lemon. Yung sa size at saka sa bigat, wala itong direktang kinalaman doon sa pagbabalanse. Yung pagpuposition lang, Bagay daw na ginawa ni Bricks, na isa lamang sa 2 customer na sumakses sa challenge ni Mark. On my first try, nag-fail siya. Ang strategy ko lang po is i-observe yung lemon and hanapin yung flat side niya. Then, kapag nag-settle down na yung lemon, i-balance natin yung coin sa ibabaw ng lemon ng dahan-dahan. Then, kapag nagsanggi na yung coin sa ibabaw ng lemon, i-let go na natin siya para hindi siya tumama sa fingers natin. Nag-success naman yung pagbabalance ko ng coins. Sobrang saya kasi hindi naman po ine-expect na magagawa ko yung challenge. Ang tanong ngayon, magkano na kaya ang baryang nakolekta ni Mark? Ang tansya namin nasa 1,500 to 2,000 na po. Iniipon po namin siya as tip. Pero alam niyo ba kung saan nagsimula ang challenge na ito? Bago naging viral na internet challenge ang pagbalanse ng isang barya sa lemon, ito isang sikat na laro sa mga pub o inuman sa Europe. Isa sa mga unang formal documentation ng larong ito ay noong 2017. Ito ang naisip na pakulo ng Christian Youth Group sa United Kingdom na The Boys Brigade para makalikom ng donasyon. Gamit ang natutunan ko tunay, kaya ko rin magsumakses sa challenge na ito. Subukan natin, wala pong kukurap. Sabi niya, hanapin yung flat side at hanapin ang tamang balanse. Ito po, walang kukurap. 1, 2. Hoy! Yun. Sayang, wala ng oras.
Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang. Hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Isa pa. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang sikat na auction house sa New York sa Amerika ang naghahanap ngayon ng interested buyer. Ang item na for sale, skeleton o mga buto ng tanging juvenile dinosaur mula sa late Jurassic period na nadiskubre sa kasaysayan. Ang presyo nito, daan-daang milyong piso. Magmamain ka ba? Anong gagawin mo kung meron kang daan-daang milyong piso? Bibili ng bahay? Lupa? Kotse? Handa ka bang bilhin ito? Ito ang rare juvenile Ceratosaurus skeleton na nakatakdang isubasta sa New York. Ang tinatayang presyo nito nakakalula mula $4 million o may 225 million hanggang $6 million o may 338 million. Ang Ceratosaurus, isang carnivorous dinosaur na nabuhay sa North America, Africa at Europe noong late Jurassic period o 161 million years hanggang 146 million years na ang nakaraan. Meron itong tila sungay sa ilong, bony armor sa likod. Dahil sa malalakas nitong binti, pinaniniwalaan na maliksi itong kumilos at mabilis na tumakbo. Sa kasaysayan, 4 na Ceratosaurus fossil pa lang ang nadiskubre. At sa 4 na ito, iisa lamang ang juvenile o bata pa. Ang juvenile Ceratosaurus skeleton nahukay sa Wyoming sa Amerika noong 1996. Matapos ang halos 3 dekada mula nung madiskubre, isusubasta na ang mga ito sa New York sa buwang ito. May mag-check out kaya sa dinosaur skeleton na ito? Yan ang ating pakakaabangan sa mga susunod na araw. Pero kung nalula kayo sa presyo ng juvenile Ceratosaurus, paano na lang kung malaman nyo ang presyo ng tinuturing ngayon na most expensive dinosaur fossil sa buong mundo? Kuya Kim, ano na? Ito si Apex, isang Stegosaurus na tinatayang 150 million years na ang tanda. Ang skeleton nito na-discover sa Colorado noong 2022. At dito lang nakaraang taon, nasubasta ito sa record-breaking price na $44.6 million o mahigit 2.5 billion pesos. Ito ngayon ang tinuturing na most expensive dinosaur fossil sa buong mundo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Hindi lang daw langit at dagat ang kulay blue sa Cagayan, pati na ang mga nalambat kamakailan ng mga dikya na kung tawagin ay lulu. Bakit blue ang mga lulu? Kuya Kim, ano na? Tiyak luluwa ang inyong mga mata sa nalambat na mga mangingisdang ito mula Pamplona, Cagayan. Hindi lang mga isda, kundi napakaraming kulay asul na dikya. O kung tawagin sa kanilang probinsya, lulu. Madalas po akong nagbibideo sa mga nagdadaklis, which is yung dragnet fishing. Yung lambat nila is, akala po namin isda, yun pala is mga jellyfish na. Ang mga lulu, madalas daw lumilitaw sa mga dagat ng Cagayan tuwing Hunyo at Hulyo. Pero ang comment section na in-upload ng video ni Oliver, halos malunod sa tanong. Bakit daw walang takot na hinahawakan ng mga mangingisda ang lulu? Hindi raw ba ito delikado? Pag natalsikan ka, makatilang siya, lalo na po sa mga sensitive na area. Sanay na po mula pagkabata, alam na po namin na jellyfish po yun. Kuya Kim, ano na? Ang mga lulu, kilala rin daw sa tawag na jelly blubber o blue blubber jellyfish. Binansagan man silang blue blubber, pero meron ding mga species ng dikyang ito na kulay puti o brown. Ang kanilang kulay nakadepende sa algae na kanilang kinakain. Di tulad sa napakadelikadong box jellyfish, mild lang daw ang sting ng mga lulu. Pero maaari pa rin daw ito magdulot ng rashes kung maraming beses mas sting nito. Kapag mayroong direct contact sa skin, so nagkakaroon ng allergic reaction. Depende sa toxins na present. But ang pinakamadaling prevention for that is ibabad lang sa suka for 15 seconds. Kaya mainam pa rin na iwasan ng mga ito kung makakakita nito sa dagat. It's also an indicator na there could be ecological imbalance. Indicator na parang kukonti na yung mga natural predators. Laging tandaan, kimportante ang may alam.
Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.